Ito, pag-usapan po natin dahil for the past week, ang pinag-uusapan po natin at saka sa social media at saka sa mga vlogger, yung ito pong cancellation ng mga booking ng mga TNVS. Ito'y sasaloob daw. Anong sasaloob? It will fall on the issue of suplado ang mga drivers ng TNVS. Tingnan nga natin kung ano ba talaga ang totoo ba ito't nangyayari at saka ano ang epekto sa driver nito. Nasa linya po natin ang presidente po ng Laban TNVS, si Mr. Jun De Leon. Sir Jun, magandang araw. Magandang araw po, Sir Dennis, at magandang araw po sa inyong taga-subaybay. Opo, alam ko naman po, Sir Jun, na nabalitaan nyo na at napag-usapan nyo na sa inyong grupo, lalo na dito sa Laban na TNVS. Hindi naman bago itong grupo na ito. Ito ba'y talagang nangyayari? May kakayahan ba ang mga TNVS driver na mag-cancel ng tinanggap ng ride ng mga pasahero? Your thoughts, Sir Jun? Kahapon po, Sir Dennis, ay umattend tayo sa isang konsultasyon kasama ang sila Chairman Vigor Mendoza diyan sa LTFRB. At napag-usapan nga po ito at may mga nahihinimay po natin kung bakit nagkakaroon ng cancellation sa mga pasahero ang mga TNVS. Totoo po yun, may kakayahan po na mag-cancel ng booking ang mga TNVS. Pero pag nag-cancel po ang mga TNVS drivers, may kaakibat po itong parang multa, no? Multa hindi sa pera, kundi sa kumbaga mapopost po yung kanilang application kapag madalas silang mag-cancel dahil pinagbabawal po ito ng mga transport network company. Ayun. Penalty, parang may penalty, Sir Jun. Opo. Hindi ka makakagamit ng application ng pansamantala kapag madalas kang nagka-cancel ng mga bookings ng mga hanggang kailan? Hanggang ilang cancellation bago kayo makatanggap ng penalty, Sir John? Isa, dalawang cancellation ay talagang may mga minuto at oras na yan na mapopost po at hindi mo magagamit, hindi ka makakatanggap ng pasahero pag madalas mo itong gawin. Pangatlo po, ilang araw yun? Ilang araw? Iba po, Sir Dennis. Depende po sa transport network company. Iba po yung kanilang sistema tungkol dyan. Ayun, napakarami po natin transport network company ngayon. Halos 20. Kaya iba-iba po yung sistema patakaran nila. Sir Jun, bakit nga ba nagka-cancel ang isang driver ng TNVS? Ano mo ba yung kadalasang kadahilanan bakit nagka-cancel? Ayun, ayon po sa paghihimay kahapon, base rin po sa ating experience, sa sobra pong layo ng pick-up location ng mga pasahero, talagang minamabuti po na cancelin po dahil unang-una nalulugi po ang ating mga driver kapag masyadong malayo at napakatagal ng pick-up, no? Napakatagal ng biyahe dahil yung gasolina po ay hindi naman po libre. Napakataas po ngayon. Alam nyo, pag may tinatawag po kasi na kilometer radius kung saan makaka-pick up ang driver, no? So sa kanila napupunta yung mga bookings. Sir Jun, the fact na tinanggap po nung driver yung ride na yan, hindi ba niya dapat alam na o alam ba niya o dapat automatic alam niya kung saan pipick upin yung pasahero, Sir Jun? Yes po, dapat po ganon. Kapag meron po kasing automatic sa ibang transport network company, may tinatawag na automatic po na napupunta sa iyo yung pasahero at meron naman po manual. Hiwalay natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Yung una, kayo po ang nagdedesisyon kung tatanggapin yung ride, tama? Ayan, meron po tayong tinatawag na manual acceptance. Yun ang manual. Kayo ang driver ang magdedesisyon na
tatanggapin yung pasahero, yung mismong trip. Tama? Opo, makikita nyo po yung orders, Okay. parang menu. Oo. Merong si passenger A, B, C, D, Yeah. E. Yan. Oo. Pwede po kayong, pwede nyo pong pick upin, kunin ang pinakamalapit sa inyo. Yung pangalawa, Yan po yung kagandahan ng manual Oo, na oo. ikaw ang nag-a-accept. At hindi mo na siyempre ika-cancel yun tama. dahil Oo. ikaw na mismo Ikaw nag-desisyon nag-accept. Oo, oo. Yes, oo, yan oo. po ang kagandahan ng manual na Okay, ina-accept mo ang mga bookings. Oo. Yung Ito pangalawa naman naman po, automatic pangalawa na naman po. ibinibigay sa inyo ng TNC. Totoo po yan. Automatic po na pumapasok kagad sa application ninyo. Malayo man yan o malapit. Yeah, malayo man yan o malapit. Binibigay sa inyo po automatic. pumasok, ayun po, doon nagkakaroon ng cancellation. Dahil ayon po sa pag-uusap kahapon, Opo. totoo naman po ito. Dahil yung pag na-pick up, pag pumasok po sa inyo yung booking, hanggat hindi mo na-pick up, wala pong bayad yon. Oo nga. Kasi doon na lang, Oo, pag hindi nakasakay na siya, doon na siya magsisimula ng bayad. O magsisimula Yun, doon pa lang, Oo. doon pa lang po mag-uumpisa ang bayad. Kaya po, kahapon may parang minumungkahi nga ng doon sa lumabas sa konsultasyon Oo. ay Sir Jun, magkaroon na ng charge. Oo. Sir Jun, On-charge na. ulitin lang natin, i-focus lang natin yung TNC mismo ang nag-a-assign sa inyo ng trip. Hindi ho ba niya kinukonsider na masyadong malayo yung pipick upin na pasahero o na-monitor lang ng computer na kayo ang pinakamalapit doon sa pasahero? Maaari po na siya lang ang available doon sa area. May kilometer radius po kasi yan. Iba-iba rin po ang kilometer radius. Okay, Meron okay. pong 1 kilometro, merong 1.5 kilometro, at meron ding transport network company na 5 kilometers pataas ang kanilang kilometer radius. Aba, pag 5 kilometers tapos napaka-traffic ngayon, ang pick-up location ng isang pasahero natin, nako, mauuwi po talaga sa lugi. Baka less than 1 hour bago mo ma-pick up ang mga pasahero natin. At saka hindi pa natin pinag-uusapan, Sir Jun, kung pag-aantayin ka ng pasahero. Totoo po yun. Oo. Na-experience po, may mga pasahero po tayong talagang minsan kailangan may ginagawa pa at nagbubook na sila. Kaya Oo. nag-aantay pa rin ang mga drivers. Okay, so pag binigay po sa inyo ng TNC mismo o ng app mismo yung ride na yon automatic at hindi nyo tinanggap, o ibig sabihin no ba pag binigay sa inyo ng app, hindi na kayo pwedeng tumanggi? Kumbaga pumasok na siya as ride na, Sir Jun? Again, ulitin ko po, merong Oo. manual at saka Yes. auto-accept. Oo. Yung auto-accept talagang inaccept na ng app ninyo nang hindi kayo nagpipindot na accept, ganon. Totoo po yun. Kailangan po doon ay puntahan mo Oo. at isakay mo. No? At ihatid sa patutunguhan. Ganun po yung auto-accept. Gaano kadalas po ito, Sir Jun, sa isang buong maghapon, kasi kadalasan kayo tumatanggap, gaano po kadalas na yung app po ang magde-decide na ibigay sa inyo yung trip? May option po yung ibang transport network company kung Okay. auto-accept ang gagamitin mo or manual. Ah. Meron naman pong transport network company na manual acceptance po lahat. Okay. Iba-iba okay. po, wala pong standard na tinakda tungkol dyan. Kahapon lang na ungkat yan. Oo. At hindi ko po alam kung sa ating mga regulatory body, yung LTFRB, kung ano ang gagawin nila na bagong polisiya tungkol dyan para maiwasan Oo. yung mga cancellation ng mga drivers. Sir, ang sabi mo kanina, depende ito sa TNC o mismong app ang magbibigay sa'yo. Ibig mo ho ba ninyong sabihin, sa isang driver, meron siyang multiple app na ginagamit, Sir Jun? Opo, sa TNBS okay. po, Okay. multi-homing po ang TNBS. Okay. Pangalanan ko na po Opo. yung mga transport network company. Sige po. Iba po ito at sila Sige po. po yung mga nangungunang transport network Okay. company ngayon Okay. na tinatangkilik ng ating mga mananakay. Opo. Yung Grab po, meron po yung auto-accept. Auto-accept, ibig sabihin yung wala kang choice, kundi i-accept. Wala kang Okay. choice. Okay. At yung isa naman po, yung in-drive, manual accept. Manual accept. May menu po yan, makikita mo lahat ng pasahero Oo. at mismo ikaw ang makikita mo yung order ng mga pasahero at pwedeng ikaw ang
manual mo pipick upin yung booking nila. So, teka muna. Kung nasa InDrive ka, ginagamit mo yung app at maihahatid ka o may pipick upin kang pasahero, tapos dumating yung auto-accept. Paano yun? Sinasabi ko nga, Sir Dennis, si InDrive walang auto-accept. Si Grab, Hindi, si Grab. auto-accept. Dumating yung Grab ng auto-accept, doon ka sa proseso ng paghatid ng isang pasahero sa InDrive. Paano po yun? Yun po. Magkakaproblema po yun. Yun yung magka-cancel kayo, Sir Jun. Opo. Ayun! Opo. Kaya sinasabi ng iba na parang meron naman akong nakikitang sasakyan, bakit ayaw i-accept? Pero baka po merong pang sakay sa ibang transport network company yung ibang TNBS driver natin. So ito kasi pong having multiple apps on one cellphone, ito po ay pangkaraniwan na sa mga driver ngayon, Sir Jun. Nako, Sir Dennis, hindi. Meron tayong mga kasamahan. 5 cellphone ang naka-display sa kanilang sasakyan dahil iba-ibang application po 'yun. Kung sino yung maunang pumasok o pinakamalapit, 'yun po ang kinukuha nila. Okay. Doon nangyayari yung pag-cancel dahil meron kayong sakay na iba na galing sa ibang app. Maaari pong gano'n. Isa po yan sa dahilan. Okay. Minention mo kanina, nandyan ang Grab, nandyan ang InDrive, ano pa iba? May Joyride po, merong Angkars, merong Hail, merong Pick Up, meron pa pong Tok, at marami pang iba. Halos 20 po yan eh. Ang dami pala, no? Opo. So ibig sabihin, sa isang app, yung sinasabi ng Grab na halos ilang libong mga drivers ay baka ganun din ang drivers na sinasabi ng InDrive or several apps. Totoo po yun. Totoo po yun. Okay. So, ano daw ang direksyon ng inyong pag-uusap kahapon? Sir Jun, kung ano magiging solusyon na sinuggest po ng DOTR? Go ahead po. Para maiwasan po yung cancellation. Minungkahi ng mga ibang kasamahan natin na magkaroon ng auto-accept dito sa lahat ng mga transport network company. Pero depende po sa kilometer radius, pwede ka na papasok ang auto-accept. So dapat pala, ang consultation nyo kahapon, may mga umatende na TNC dapat? Meron po. Halo po yun. TNC, meron dyan po mga commuter group TNC at saka mga TNBS. Ano sabi ng TNC? Mga TNC na yan, Sir Jun? Yung po mga ibang TNC na walang auto-accept ay titignan po nila kung gaano katagal yung pagproseso o paggawa ng kanilang sistema dahil siyempre program po yung gagawin nila, medyo may kaakibat na oras na dapat ilaan doon. Baka naman magkamali doon sa mga computation kapag minadali ito. At yun nga po, mungkahi din ng mga kasamahan natin sa konsultasyon, para walang dahilan ng mga drivers na mag-cancel, ay lagyan na ng fee kapag pumasok sa iyo ang booking. Hindi yung kapag sumakay pa lang ang pasahero, doon pa lang nag-uumpisa ang computation ng kanilang pamasahe. Hoy, wala na akong oras. Gusto ko sanang pag-usapan din yung surging, Sir Jun eh. Paano ba yung surging? Paano ba? Ang TNC ba talaga nag-a-adjust dyan? Sila ba naglalagay ng karagdagan na bayad tuwing traffic, Sir Jun? Meron pong tinatawag na sa algorithm nila yung supply and demand. Automatic po na nagkakaroon ng surge kapag mataas ang rush hour demand. Mataas ang demand. Automatic po na nagkakaroon ng surge kapag kakaunti naman ang supply. Sir Jun, Christmas season ngayon, lahat talaga peak hour na no? Lahat na kasi dahil sa mga sale na ganito, Christmas party, ang mga Christmas party naman nasa umaga, nasa tanghali, nasa hapon at saka nasa gabi. So lahat peak hours yan, Sir Jun.
Totoo po yun dahil halos lahat po ng tao ngayon may pera at gumagamit ngayon ng KNBS. Oo nga, oo nga. So yung So, surging po ay maghapon na. maaari pong ganon kapag nagsabay-sabay po talaga ang mga bookings. Oo. Pero hindi naman po sa buong NCR. Kung pinag-uusapan natin NCR, may mga lugar din na walang surge fee. Kunyari, dito sa Makati, ay talagang marami pong nagbubook. Mataas po ang pamasahe dyan. Dyan pumapalo ang surge. Dito naman po sa mga lugar na bandang dulo ng mga NCR, yung talagang wala naman masyadong galaw ang mga tao, dyan po wala naman pong surge. Kapag mas marami pa rin ang mga kumpara sa mga order na. Yun. Nako, Sir Jun, pengi ako ng part 2 at saka part 3 na ito, ha? Regalo Pasko, ha? Ay, yes, Sir Dennis. Maraming Salamat salamat po sa pagkakataon. Presidente po ng Laban TV, Mr. Jun De Leon.